Hello fam, welcome back to another vlog. So third day na natin ngayon dito sa Chengdu and alas 11 na ng umaga. So nakabawi ako ng tulog kagabi, ang aga ako nakatulog fam. Tapos nagising ako kayo ng 7 o'clock. I had more than 8 hours of sleep kagabi. Tapos nag-ayos na rin ako ng files kayo ng umaga. Na-send ko na kay editor yung mga files natin para ma-edit na, no. And bumili na rin ako ng coffee sa Luckin Coffee. Ayan, ating Americano. So ngayon, ang itinerary natin fam ay chill lang ulit tayo dito sa Chengdu. Pupunta tayo sa People's Park. Yung People's Park is one of the oldest parks dito sa Chengdu. And doon sa People's Park, tambayan talaga siya ng mga locals doon. And maraming mga tea houses. So dito sa Chengdu, over 1,000 tea houses daw ang nandirito, no. So mahilig talaga sila dito sa tsaa. And in fact, nung pumunta tayo ng Quanzai Alley, ang daming mga nagtitinda ng tsaa, diba? And ang sarap ng mga natry nating tsaa doon. So bibisitahin natin yung People's Park. Tingnan natin kung ano yung itsura niya, paano tumambay yung mga locals doon. Kasi ang sabi, yung iba daw nagmamadyong doon, tapos may ear cleaning din. So, yun yung gusto kong itry doon sa People's Park. Malapit lang yun sa Quanzai Alley kasi 'di ba People's Park Station yung binabaan natin, no? So, sasakay lang ulit tayo ng Line 2 to People's Park Station. Tapos, lalakarin na lang natin papunta dun sa loob ng People's Park. Then, after nun, tignan na lang natin kung saan pa tayo pupunta or ano pa yung mga places dito sa Chengdu na pwede nating i-visit. Okay, so tara fam, labas na tayo. Excited akong i-explore ulit yung mga ibang spots pa dito sa Chengdu. Yan, dito na tayo sa baba. Let's go! Ay, ang ganda ng panahon ngayon, maaraw. Pero malamig. So, sasakay lang ulit tayo ng metro. So, again, dito lang tayo. Dongmen Bridge Station. Metro, Exit C. Kaya maganda rin yung napili nating hotel fam kasi may metro station na talaga siya paglabas mo pa lang ng hotel. Dito na ako sa station. Ngayon, try naman natin gamitin yung ating GCash Visa card. Kasi pwedeng gamitin yung Visa Mastercard, diba? Ayun, oh. So, pwede nga. O, diba, kahit hindi ka na bumili ng stored value card or yung mga single-use na cards, basta't may Visa or Mastercard ka, pwede mong gamitin dito sa tren sa Chengdu. So, dito tayo. 3 stations away pala yung People's Park mula dito. Ayan na, parating na yung tren. So, every 5 minutes, dumarating yung tren. Kaya, mabilis. Okay, exit na tayo. Tap lang ulit tayo ng Visa. Dito tayo sa exit B for People's Park. Kalabas na tayo. So ngayon, maglalakad na lang tayo papasok na ang People's Park. So medyo mainit kasi mataas ang araw, pero malamig naman yung hangin. Dito may mga nagtitinda na. O, tayo, ito yung parang jelly dessert. Halo-halo style nila dito. Tapos dito sa kamila, corn cake. Tapos yung kinain natin kahapon na parang karyoka. Then dito ay orange juice. Freshly squeezed orange juice. Tingnan nyo fam, pwede magbayad online. Alipay and WeChat. So tara, pasok tayo. Grabe, napakaraming halaman dito. Daming puno. Ayan o. So nakaka-relax maglakad dito, diba? May maple tree din. Ang ganda nito pag autumn. Ayan o. So, isa din to sa mga wini-wish ko sa atin, no? Na sana magkaroon pa tayo ng maraming public parks para may mapuntahan yung mga tao, ma-relax, diba? Although sa probinsya, marami pang ganito, diba? Pero sa city, kokonti na lang. So, sana pakagawa pa ng maraming public parks. Kasi iba rin yung maglalakad ka sa mga gantong public parks, tapos daming puno, halaman, nakaka-relax din talaga. So dito, hindi rin kayo mahirapan mag-navigate kasi may mga signages naman. Tapos may English translation din. Ayan o. Park office, okay. Ang pupuntahan kasi natin is yung Heming Tea House. So yung pupuntahan nating Heming Tea House, yun yung isa sa mga pinaka-oldest na tea houses dito sa Chengdu. 1923 pa daw nagbukas yun dito. So more than a century ago na. So yun yung pupuntahan natin. Galing, oh. Candy. Tapos dito, may mga food stalls din. Yan, summer dessert station. Then dito, may egg pancake. Iba't ibang palaman. Tapos fruit shakes. And then fries, chicken tenders, and nuggets.
Ito yung parang dessert din na halo-halo style. Popcorn ice cream. May nagkakarikature din pala dito. Tapos souvenir shops. Sikat talaga to dito, yung kinain natin kahapon. Yan, may noodles, ito pakwan. Masarap ang pakwan nila dito, ang tamis. Yan, ito pa yung park. Dito sa kabila, may mga skewers. Tapos sari-sari store. Then ano to? Yung dessert na kinain natin kahapon. Parang nougat din. Tapos coconut. Ito naman ay mga smoothies. Ay, ang bango. Amoy fruity. So ngayon, itry muna natin tong egg pancake nila for 5 RMB bago tayo pumasok doon sa tea house. So ang pinili kong flavor ay sesame peanut butter. So itry natin ang ating peanut butter pancake. Sarap. Kung paano ginagawa yung hotcake sa atin, ganun din dito. Tapos dito, walang tamis. Even yung peanut butter nila, hindi masyadong matamis. Okay, ito na fam ang Hemming Tea House. So pinatay ko muna yung microphone ko para mas marinig yung local sounds dito. Ito na fam ang Hemming Bridge. Ayan, built in 1923. Ito na siya. Diba? Ayan na ang Hemming Tea House. So tara, pasok tayo. So ito siya, yan ang mga locals, tumatambay dito, may mami sila, tapos umorder sila ng mga tea. Find your seat first, call the waiter to order tea. Yun pala ang atake dito. Kailangan maghanap ka muna ng seat mo bago ka umorder. So maganda dito fam sa side na to kasi by the lake na siya. Ayan. Hanap lang tayo ng upuan. Pwede na rin pala tayo kumain dito fa. Meron silang rice, may noodles, may dumplings. So tara, hanap tayo ng mauupuan dito. May dala silang portable video. Ang laki ng space nila. Isang pahabang ganito hanggang doon sa dulo. Naghahanap pa rin po tayo ng upuan. Ang dami nilang thermos. Ito siguro yung gamit nila sa mga tsaa, no? Yan, so yung iba, may mga baraha silang dala. Yung iba may dalang sunflower seeds. Sobrang busy dito. Pero ang saya kasi very local yung vibe Sige, habang wala pang maupuan, tignan muna natin tong gilid kung anong meron dito. So yung sausage. Pwede na rin palang bumili dito ng mga ganito. Yan, yung parang halo-halo style nila. Tapos, ano to, duck meat. Ayan, rabbit ba to? Parang rabbit, no? Okay, so nakahanap na tayo ng upuan fam. Dito ako sa may dulong side. Hindi ako doon sa general area kasi ang hirap kumuha doon. Puno na ng mga locals talaga. So dito sa dulong side, parang may exclusive area siya. Pero ang orderan is yung mga tea sets nila. So yung mga ganito, So yung may tsaa, tapos may mga pagkain na maliliit. Merong good for 2, may good for 1. Yung good for 2, 198 RMB. May set na yan, may kasama ng tsaa. Yung good for 1 naman is 88 RMB. So may tsaa na rin, tapos may mga snacks ng kasama. Tinranslate ko sa English, may bell dumplings, dragon copy hand, panda dumpling, chengwa pork, kanon. Ayan. So hala, try natin itong package for 1 na 88 RMB. So ito, sa dulong side ito. Para at least matry naman natin, di ba? Mag-Gcash Alipay. Ayan, pay abroad with Alipay Plus. Mag-generate lang ako ng QR code. Ayan na, nag-reflect na agad. So, 789.68 pesos. Okay? So, diba? Naka-order na tayo. So, sa tea, may choice ka naman kung black tea, green tea, or flower tea. Flower tea yung pinili ko. Meron din yata yun na yung may performance na maglalagay ng tsaa. Hintayin natin. Gusto ko rin itry magpa-ear cleaning dito. Pag may dumaan, mag-try tayo. Pag may narinig kayong tumutunog, yung pinapatunog nila, yun yung nag-ear cleaning dito. Ayun
Doon sa likod may nag-ear cleaning. Hintayin natin matapos yun. Pa-ear cleaning din tayo. Para complete ang ating local experience dito. Ear cleaning. Sige, ear cleaning. 这个嘛， Yeah. 这个还有个这个 Translate. 采耳加一次性工具，一共40。 Total of 40. 40? 那个 Okay. Ayan. Ear cleaning na tayo. Nakakakiliti pala to. OK， Okay. Thank you。 Thank you. Ay, ang sarap. Nakakakiliti pala siya. So, yan, ang sarap pala magpa-ear cleaning. Parang na-refresh yung tenga ko. So, hintayin lang natin yung ating order. Thank you. Thank you. Wow, ang galing naman. So, yun pala ang performance. So, di ba? At least naka-experience tayo. So, itry na natin, fam. Tikman muna natin ang ating tsaa na mainit pa. Flower tea. Ang sarap talaga ng mga tsaa dito. Kakaiba. Sarap. Anyway, itry na natin yung ating set. Let's try itong dumplings. May soup yung dumplings na kasama. Okay, it's a clear soup. Ang sarap ng dumplings. Ang hearty nung soup. Clear soup lang siya. Tapos yung dumplings, tamang-tama lang yung nipis ng wrapper. The meat is tender and masarap yung lasa ng pork. I like it. Ang linis ng lasa. Next, try natin itong parang noodles. Yan, parang siyang noodles. At matigas. Maanghang pala to. So, dry noodles siya na may sweet and spicy peanut sauce. Next, try natin ito. Hindi ko alam kung ano to. Dessert yata to. Para siyang palitaw sa atin na may brown sugar na sauce. Try natin yung parang mini siopaw. Sarap. Para siyang guabaw sa atin. Then of course, meron tayong Sichuan style na dumplings. Spicy red oil dumplings. Ay, surprisingly, hindi siya masyadong maanghang. Saktong-sakto lang yung cake niya. May red chili and may sesame. Ang sarap din nung wrapper, hindi masyadong makapal. Nagustuhan ko yung set ha. Ang sarap.
So ngayon, pwede naman palang umorder dito ng mga meal na nandun din sa kabila. Akala ko kasi, ang pwede nang orderin dito is yung mga set meal. Kasi yun lang din yung inalok sa akin ng staff. So sa kabilang table, nakita ko, meron sila nung mga ulam-ulam. Yun sana yung gusto kong orderin kanina. Para sana lunch na rin natin ito. Kaso yun nga, ang binigay sa akin menu is itong set. Kaya yung set in order ko. Pero okay lang, masarap naman. Pero ngayon fam, umorder na rin ako ng pang lunch natin. Kasi gusto ko matikman yung blackfish. Kanina ko pa nakikita yun sa pagdaan natin doon. Halos lahat sila, puro blackfish yung kinakain. Ang nasa description, sour soup vegetable with blackfish. So yun yung gusto ko matikman. So yun yung in-order ko. Parang nasa 68 RMB. Tapos meron din silang duck for 48 RMB. And then umorder ako ng rice. So yun, umorder na rin ako ng pang lunch. Mag-lunch na rin tayo dito kasi I've been wanting to try yung blackfish nila and yung duck. Total, andito na tayo. Sulitin na natin yung experience, no? So hintayin lang natin yung order natin. So here's our order fam for lunch. Blackfish in sour vegetable soup. Tapos duck. Ayan. Ano to? Parang steamed duck. And then rice. Wow, ang daming rice. So tara, kain tayo ng lunch. Okay, kain tayo fam. I've been wanting to try this blackfish. As in, parang out of 100 tables na nadaanan ko dito, 50 sa kanila ang may ganito. So, no-order talaga siya dito. Try natin yung soup. Maasim-masim siya na may konting anghang. Yung soup niya parang papaitan sa atin. Try natin yung fish. Excited akong tikman ng fish. Dami nito fam mo. Pero to take out na lang natin yung iba. Meron din pala siyang noodles sa ilalim. Wow, I like it. Sana pala hindi na tayo umorder ng rice kasi may noodles. Pero okay lang, sige. Kontian lang natin yung rice. Let's try the fish. Ang sarap ng fish fam, napakalambot. Parang melts in your mouth ang atake niya. Yan o. Tapos ang dami as in. Now, try naman natin yung ating duck. So yung duck, ang kapal din ng kanyang fat, oh. Masarap din yung duck ha. Ang smoky ng flavor niya. Ang lambot din ng laman. Like pagkagat mo, hihiwalay na agad siya. Ang sarap ng duck. Yan o, may kasama siyang noodles. Bihon. Okay, hindi na tayo magra-rice. Mag-noodles na lang tayo. Ayan o. Pero take out ko yung rice kasi iinitin lang natin yan mamayang gabi. Tapos may ulam pa tayo, di ba? Ang sarap din ng bihon, ang lambot. Yung sabaw niya, fam, para siyang pinaghalong papaitan na sinampalukan. Medyo maasim-asim siya na may konting anghang, ganon. I like the bihon, sarap. Ang tanong, paano kaya tayo makakapag-take out dito, no? Di bale, ita-translate natin. Kuha pa tayo ng fish. Ingat lang sa pagkain ng fish, natinik ako. Pero buti na lang, na-push ng rice. Buti lang, umorder din tayong rice. So, sinerch ko yung name ng ating dish. Ang tawag pala sa kanya ay Swan Kaiyu. It's a popular Sichuan dish pala dito sa Chengdu. And ang laman niya ay poached fish fillet. Tapos, in a spicy and tangy broth made with pickled mustard. Ayan. Tapos, usually daw sinaserve siya talaga with vermicelli noodles sa ilalim. So, parang bihon. Bihon ba to or sotanghon? Parang bihon eh. Ayan, no? Sarap. Eh, diba? Bias ako sa mga malalambot na noodles. Tapos yung duck, ang sarap din. Pero yung duck may buto din. So, ingat lang din kayo sa pagkain. Kasi baka makagat nyo yung buto, matigas. Kakain pa tayo ng noodles. Na-enjoy ko to. Sarap. Buti na lang umorder tayo nito, fam. Kasi parang pagsisisihan ko siya kung di natin siya natikman. Kasi pagdating ko pa lang dito, yung mga tables, eto na talaga ang laman eh. Try nyo to dito sa Heming Tea House. #JM recommends to. For 68 RMB, tapos ganito na siya kalaki. Parang good for 3 persons na, or 4. Tapos na tayo kumain, fam. Ayan pa, ang dami pang tira. Parang 1/4 lang yung nabawas ko. Pero yeah, dinner pa natin yan. May rice, ang dami pa nating noodles and fish. Tapos mga 3/4 pa nung duck. Ngayon, nag-translate na ako. Tingnan nyo nilagay ko. Can I take away? Papabasa natin sa kanila. Tapos, ang drinks natin ngayon ay flower tea.
May mga petals pa na mga bulaklak. Hello! Binigyan ako ng plastic bag. So, kanya-kanya pa lang take out ang eksena dito. Isip ko yung soup. Baka yung laman na lang kunin natin. Okay. Ayan o, yung ganitong soup. Noodles na lang and fish ang iti-take out natin. Kasi sayang eh. Ulam pa to mamaya. Hiram na lang tayo ng utensil sa hotel. Ano, malalaki pa yung mga isda oh. Hingi na lang ako ng isa pang plastic para mapasok natin to sa isang malinis na plastic. So tapos na tayo fam kumain, busog na. 1:45 na ng tanghali, ang bilis ng oras. And that's it for our Hemming Tea House experience dito sa People's Park sa Chengdu. I'm happy na na-try natin ito. Nakapag-tea set tayo, nakapag-pa-ear cleaning tayo, nakapag-lunch pa tayo dito, may takeaway pa tayo. So I'm fulfilled no, na nagawa natin yung mga gusto nating gawin dito sa People's Park. So let's say goodbye to People's Park. Na-enjoy ko fam. Parang do what the locals do ang atake. Kaya nakakatuwang ma-experience ito. So punta rin kayo dito kung pupunta kayo ng Chengdu para ma-experience nyo yung local life dito. Ayan. And now let's say goodbye. Hi! Bye! Ang cute, nag-hi siya. Thank you! Bye-bye! Ayan, ito yung pinuntahan natin. Nasa dulong part siya. Dito kasi may mga upuan. Doon, puro locals talaga. May mga nagbabaraha, may mga baon pa mga prutas yung iba. So yeah, ito pwede kayong umorder pala ng watermelon dito. 20 RMB. So tara, labas na tayo. May restaurant pa dito sa loob. Ito yung restrooms nila dito. Okay, so nakalabas na ako ng People's Park. Tignan nyo hanggang dito sa may labas. May tea house. Ayan. Ang ganda. Tingnan nyo. Oh, tanghaling tapat yan ha, pero presko kasi dito. Alas 2 ng tanghali ngayon. And ang mga tao dito ay nagtsatsaa at nagde-dessert. Diba? Ang ganda ng ganito nila. People's Park. Pwede kang tumambay anytime you want. Magtsaa ka. Magkikita kayo ng friends mo, families. Ayan, di ba? So ngayon, balik na muna tayo ng hotel. Sakay lang ulit tayo ng metro hanggang Dongmen Station para malapag natin itong takeout natin. Tapos proceed tayo sa ating next stop. Alright, so nandito na tayo sa hotel. Bumili lang ako ng BLT, yung takeout natin. Ayan, kasi gusto ko ng malamig na tea. Kasi hindi tayo kaya ng malamig na tea doon, diba? Ito fam, ang ating hashtag JM recommends na iced tea ang BLT. First time natin itong natry sa Hong Kong. Meron din pala dito sa Chengdu. Ayan o. Malinis na rin yung room natin. Refreshing. Sarap talaga nito fam. Kung di nyo pa na-try ito, kailangan matry nyo siya. Hashtag JM recommends. Kung pupunta kayong Hong Kong or China, pili nyo to. Although, may na-orderan na kami nito sa online. Ilagay ko yung link sa baba kung gusto nyo ring matikman ito. Hello fam, so alas 5 na lang hapon ngayon and nandito na tayo sa ating next stop, ang Jinli Ancient Street. So sumakay lang tayo ng DD mula sa hotel and 21 RMB yung binayad ko. So itong Jinli Ancient Street, isa daw itong Qing Dynasty style na pedestrian street dito sa Chengdu. Or tinatawag din itong First Street of the Shu Kingdom. So this offers daw a vibrant blend of traditional Sichuan culture, bustling street food, handicrafts, and lantern-lit alleyways, making it a top free admission cultural destination. Isa daw ito sa one of the oldest and the busiest commercial streets dito sa Chengdu. So tara, ready na tayo fam at i-explore natin ang Jinli Ancient Street. So ang atake dito ay mga old buildings din ano. Tapos ngayon ginawa na siyang isang shopping street dito sa Chengdu. So tingnan na natin kung anong makikita natin. So dito ang first shop na nakita natin ay isang silver shop. Yan o, mga bracelet na silver.
Tapos may panda rin pala sa harap. Sa kabila ay Chengdu Gifts. May orange ice cream din sila. Super Chocolate Company. Tapos may Luckin Coffee. Ayan, ang cute. Yung panda. So, iba't ibang uri ng chocolates. Tapos, iba't ibang percentage. White chocolate, milk chocolate, may dark chocolate, strawberry, passion fruit, caramel. Meron ding may nuts. Chocolate fountain sila. Oh. Walang cute. Meron silang chocolate beer. First time ko makakita nito 25 RMB isa. All about chocolates. So, pwede nyo pampasalubong ito. Ito ulit yung hand cream na mamimili ka ng birth date mo. Tapos, may Luckin Coffee ulit dito. Alam nyo, iba rin yung vibe dito, no? As compared doon sa Kwanzai Alley. Pareho silang maliit na alley din. Pero iba yung vibe dito. Parang mga stone walls yung nandito. Anong meron dito? Happy na package. So kung bibili ka ng bultuan sa kanila, pwedeng ipabox. DZ1. Mga tali sa buhok, headband. Yan, kulay blue lahat. Meron ding tourist center dito. Kung kailangan nyo ng information, pwede kayong pumunta dito or any help. Yan, punta lang kayo dito. Then ito yata ay rental shop, no, ng mga traditional dresses nila. Hawakan natin. Kasi ilang taon na to, no? Maganda dito pag gabi na fam kasi iilaw yung mga lanterns dito. Ito ulit, pangalawa na to Ayan Ayan, may mga CCTV din dito, so very safe Ang ganda dito dessert din, ayan may panda, may strawberries, blueberries. Ito yung kinain natin kanina, meron din sila blackfish. Then ito, ang daming fruits. Meron ding mga ganito Parang sa TV ko lang napapanood itong mga ganito Tapos ang cute mga handicrafts. Ay, ito maganda. Anime. Ano yan din drawing nila? Tapos pwedeng pailawin. Ang ganda. Ayun pag umilaw nasa likod. Si Deidara, Inuyasha, meron. Tokyo Ghoul, si Gojo, Monkey D. Luffy, si Maki, Cardcaptor Sakura, Demon Slayer. Ang ganda! Si Frieren. Pala, siya yung artist. Ginuguhit siya. Ang galing. Yan, uupo lang dyan. Tapos iguguhit ka na ng artist. Ayun yung finished products nila nandun. So, ayan. Uupo lang siya. Iguguhit siya ng artist. Galing. Ang tawag pala sa kanya ay Chengdu paper cut. Ayan na, malapit na siya. Okay. Ayan na. Ang galing. Diba? Amazing. Ang galing. 5:20 na. Mga 7:30 pa magdidilim, no? Para makita natin yung mga lanterns na iilaw. Merong isang malaking puno sa gitna. Tapos may mga panda dito. Ganda. Halika, pasukin natin ito. Nuts. Ang sarap ng nuts. Ito na naman tayo sa pa-fritis. So dito parang maraming pagkain. Yan yung pork nut, tinry natin kahapon, no? Tapos dito coconut ulit and lychee. Tsaa ulit. Tamoy ko na naman yung mabangong tsaa. Ito mga charms, stones. May nagdo-drawing din dito. Ito pa sa lubong items din. Ganito siya, Good luck. Parang nougat. May pastries din. Egg tart. Tapos ito ulit yung kinain natin kahapon. Ayan, sa kabila, may kainan din. Ang ganda dito sa part na to, Ayan na, pailaw na. Nagbukas na sila ng mga ilaw. Pero yung mga lanterns, wala pa. Alam nyo, fam, ang bango na naman dito. Kasi tsaan na naman. Ayan, Basta pag may nagaganito, ang bango. Ang bango ng mga tsaa nila dito. Ayan, bilihan ulit ng tsaa. Free taste. Ganda dito, no? Iba yung feels. Para tayong binalik sa sinaunang panahon sa China. Ganun yung feels dito. Jinchang tea. Pasok na ulit tayo dito. Ang ganda.
Ito mga jade. Kung interested kayong bumili ng jade, pwede nyo i-check itong store na ito. So, na-reach na pala natin yung dulo. Ayan na oh. So, mas maikli lang siya fam kaysa sa Kwanzay Alley. Pero may isa pang alley dito. Pwede pa tayo dumaan dito. Ayan, malaki pa yung area doon. Ayan, nagpicture lang ako dito. Ang cute ng panda. Isang malaki, tas isang maliit. So, ito na naman po ang rabbit head. Nagpapakita na naman siya sa atin. Uy! Ano yun? Tingnan nga natin. Ano siya? Sausage. Ayan o, Chinese sausage. Soybean. Parang katulad siguro yan ang kinain natin kahapon. Tapos ito may sausage and then potatoes. Ayan o, para siyang potatoes with chili. Then ito na ang rabbit head. Ayan o, iba't ibang flavors. Tapos ito yung katawan ng rabbit buo. Ito parang palitaw. Steamed rice dumplings. Ito naman, meron silang roast duck spring rolls. So parang lumpiang Shanghai, pero ang palaman roast duck. May Wuliang spring rolls, Chengdu spring rolls, tapos yung pastry na kinain natin. Ayan. Dito sa kabila, pork intestine, grilled squid, chicken, and pigeon. Ayun o, yung pigeon o, ang liliit. Ito yung pork intestine nila. Mukhang maanghang din. Lapitan natin yung pigeon. Ayan o, liit. Ang litong pigeon. Ayan, so dito sa gilid maraming tables, kainan. So kung order ka sa mga sauce dito, pwede kayong umupo dito sa kanan para kumain. Grilled meat skewers, okay. And then cold jelly. Pineapple rice, oh. Para siyang malagkit na rice. And then may noodles sila. Ang halo ay pork intestine. Galing no, kakaiba yung mga pagkain dito. Crispy quail. Shrimp balls. Mukhang masarap yung shrimp balls nila pero mukhang maanghang din. And then corn cake. Ito is pork mapo tofu famo. Tapos fruits. O di ba nakakaaliw fam kasi yung iba dito ngayon lang natin nakikita. Yan, marami silang mga ganitong sticks oh. Tignan nyo naman kung saan nakababad. Sa Sichuan red oil pa rin lahat. Fried buns, parang xiaolongbao. Ayan o, ang liliit. Three delicacies, bean skin, tapos dumplings. Tofu. Ito din mga skewers. Ay, meron sila ng chicken wings with rice. Yung natatry natin sa Taiwan. Ito, sikat din sila sa skewers. Ang haba ng skewers nila. Tingnan nyo kung gaano kahaba, oh. And then may octopus din. Ito, meron silang Chengdu authentic sausage. Ganyan siya kalalaki, oh. Authentic flavor. Tapos meron ding small. Spicy din to eh. Parang puro spicy, no? Mahilig din sila dito sa pork intestine, no? Ayan, no? Ito, intestine na pinalaman na ng scallion. Ito, mga fried chicken, oyster mushrooms. Oh, nice. Chili diced chicken, salt and pepper chicken. Nakaikot na tayo, fam. Ang bilis na maliit lang siya. Binalikan ko tong peanut shop kasi gusto kong bumili ng peanut pampasalubong. Sarap eh. 29.8 per 250 grams. Halika, mag-try pa tayo. Ito parang may green. Ay, ano seaweed. Ayan, para 50 RMB yung babayad natin. Sarap eh. 50, okay. Thank you! Yehey! May pasalubong na tayo. Mani. Bait nila. Gusto ko pa mag-free taste. Sarap eh. Meron din silang sampalok, oh. 29.9 RMB per 250 grams. Tapos may mga dried fruits din. Tikman natin tong, ano ba to? Sampalok ba to? Let's try. Ang sarap ng sampalok nila. Ang tamis. Ang sarap. Isa pa, try natin. Ang sarap. Meron pa silang ibang dried fruits dito. Madami. Try natin tong orange.
Thank you! 这是自媒体的吗？ Di ba ang babait nila dito, fam? Kaya ang sarap mag ano lang, tingin-tingin. Free taste. Di ka mahihiya. Ano to? Kulay green. Nougat naman. Para siyang merengue sa atin. Lagkit. Alam nyo, hindi nakakahiya mag-free taste dito. Hindi sila nagagalit. Mas gusto pa nga nila na may nag-free taste. Pero syempre, bili kayo pag nagustuhan nyo, fam. Pork ulit siya. 64 per 250 grams. Thank you! Ngayon, nakasmile sila. Try? What's that? Ito na naman tayo. Masarap. 三叉 Hotspur Hawthorne cake. Ang bentahan dito per grams, no? Pwedeng mix. Hawberry, 24 for 250 grams. Ano kaya yung Hawthorne? Search natin. Lagyan natin dito kung ano yung Hawthorne. Thank you! Di ba? Nagbababay sila. O hala, free taste. Hindi ko ma-distinguish kung ano siya. Pork skin ba siya? Malat-alat. Dami nilang paggawa ng silver, no? Ang tigas. Hindi ba? Bumalik lang ako dito kasi nakaikot na tayo. Ngayon ulit yung Jade Shop. Oh. So, paikot na ulit tayo. Mabalik. Gusto kong itry itong Sichuan style sausage nila. Pero hindi ko alam kung spicy. Tanong natin. Hello? Is it spicy? Yeah. You have no spicy? 这个不 spicy。 Okay, one no spicy. Yan, meron naman daw no spicy. 15. Okay, let's try no spicy Sichuan style sausage. Number one, medyo matigas siya. And ang alat. Ang alat. Kinakain ba ito ng as-is? Maalat eh. Okay naman. Medyo maalat lang. O, ito naman ang next na itry natin, fam. Ang chicken wings with rice. 18 RMB. Ito siya. Okay, let's try ang ating chicken with rice. Okay, the chicken is tender. Masarap yung flavor ng rice. And malagkit pala yung rice na gamit. Pumuna ako saglit, fam. So yung fried rice nga ay malagkit. Tapos may green peas. And then andun pa rin yung Sichuan cake niya, no? May ganun pa rin siyang flavor. Pero hindi masyadong maanghang. So masarap siya. So itong si Chaji, meron pala siyang mga fruit tea. So, sige, itry na natin kasi ilang araw na natin itong nakikita. Pili tayo ng flavor. Okay, so umorder na ako dito sa Chaji. It's high time na matry naman natin siya, di ba? Ang in-order ko ay fresh orange jasmine tea. Normal ice, less sugar. So 20 RMB siya. Meron din pala silang mga milk tea na less caffeine. Pero yung mag-milk tea, 6:30 na ng gabi. Ano na tayo, juice. Hintayin lang natin. Excited ako first time ko matatry ang Chaji. Meron na ito sa atin, di ba? Pero hindi na ako nagkakaroon ng chance na i-try siya. Ang maganda sa kanila, may mga tumblers sila na panda yung design. So, pwede nyo rin siyang pampasalubong. Tapos may iba pa na mga cute designs. Okay, first time to try Chaji. Ang sarap. Pinaghalong orange at jasmine tea. Tapos tama lang na less sugar siya. Ang sarap niya. Free taste ulit. Thank you. Green peas naman to. Natikman na natin to kanina. So, green peas na binalutan din. Ang sarap, free taste pa more. Okay, palabas na ako, fam, dito sa Jinli Pedestrian Street or Ancient Street, no? And congratulations sa atin at hindi nawala ang paper bag na dala ko. Kasi pag may mga dala akong ganito, tas nailapag ko, tendency, maiiwan siya. So that's it, fam, sa pag-explore natin ng Jinli Ancient Town. Again, maganda siyang puntahan, no? Iba rin yung vibe na dala niya kung i-compare mo sa Kwanzai Alley. So dito mga stone alley siya. Traditional din yung design, no, ng mga buildings. Maganda rin yung mga shops na nasa loob. Yung mga food, maganda rin maitry nyo kasi kakaiba. Yung iba, dito lang din natin nakita. Kaya it's very interesting na i-explore, no? Maglaan kayo ng 1 to 2 hours dito para maglakad at mag-try ng mga
food and makabili ng mga pasalubong dito. So para pumunta dito, pwede naman kayo mag-DD or pwede rin kayo mag-metro. Kung gusto nyo naman mag-metro, kailangan lang makarating kayo sa Line 10. Then baba kayo ng Wuhu Shrine. Kung galing kasi ng hotel natin, 3 transfer siya. Line 2, Line 3, and Line 10. Pero pwede rin kayo mag-DD kung galing kayo dun sa area natin sa Dongmen. Around 20 RMB lang yung pamasahe. Kung magkakasama kayo, mas sulit pa siya. So yun lang, na-enjoy ko ang ating pag-explore dito sa Jinli Old Town or Jinli Ancient Town. So pabalik na tayo fam ng hotel, 6:45 na ng gabi ngayon. And maliwanag pa, as in mataas pa yung araw, tignan nyo. Diba? Parang before 8 o'clock pa siya sa sunset. So balik na muna tayo ng hotel natin. Dito tayo sa room fam. Time check, 7:20 na ng gabi. Yan, tignan nyo, sobrang liwanag pa sa labas at may araw pa. Anyway, maagang natapos ang itinerary natin ngayon. So ngayon, plano kong tignan yung swimming pool. Hanggang 10:30 kasi yung swimming pool dito. So plano kong sulitin naman yung stay natin dito at itry naman natin yung kanilang swimming pool. Pero baba muna tayo, tignan muna natin ano ba itsura, no? Sama ko kayo para mapakita ko rin sa inyo yung pool kasi hindi ko pa napakita, di ba? Kasi minsan lang tayo makapag-stay sa ganito, no? Na kaya nating masulit ang swimming pool. Nasa basement to siya. Hindi ko pala na-mention, no? Yung DD natin pa uwi, mas mura, 16 lang. Kasi yung una ko na-book ay premium pala, kaya mas mahal. Pero yung pa uwi, yung normal lang. So, 16 lang siya. Dito na ako sa swimming pool, sa basement to. Pababa pala siya. Nagbigay na rin sila ng towel and bracelet for the locker. Yan, oh, ang ganda rin, ha? Tsaka inawakan ko, hindi masyado malamig. Yan, pwede mag-lounge dito. Diba? So, ayan, napakita ko sa yung pool. Tapos ito yung locker fam. And then may shower area din sila dito. Yan. Tara, akyat muna tayo. Hello fam, time check. Alas 10 na ng gabi. And ready na tayong i-end ang ating vlog, no? So, happy naman ako sa mga napuntahan natin today. Again, it's just a chill day today. Pero happy ako sa mga napuntahan natin. Yung People's Park experience natin sa Hemming Tea House. Panalo, no? Winner. Simpleng experience lang. Pero, alam mo yun, parang mas na-appreciate ko yung tea culture nila dito. And, ang sayang makita yung mga locals na pumupunta talaga doon. Even on a weekday, no? Ang daming pumupunta doon sa Hemming Tea House. Tapos gano'n na siya katagal dito na nagra-run pa rin siya. Tapos ang ganda ng People's Park. Panalo, napakadaming puno, nakaka-relax. May mga ibang tea houses pa doon. So, masaya. Tapos yung Jinli Ancient Street, na-appreciate ko rin siya. Although maliit lang siya pag inikot mo. Pero sobrang saya din makakita ng ibang mga pagkain doon. Ibang mga souvenirs pa. Sayang mag-ikot-ikot doon as a tourist, no? Dito sa Chengdu. So for now, i-end ko na muna itong vlog. Mag-freshen up na lang ako at tayo ay magpapahinga na. Tomorrow, dadayuhin natin yung spot na pupuntahan natin bukas, no? Pero share ko na lang yun bukas. Parang malayo-layo yata yun pag bumiyahe tayo mula dito sa city center. But again, share ko na lang sa vlog tomorrow. So before ko end itong vlog, please follow me sa aking mga social media accounts na i-display ko dito sa screen. Also fam, paalala lang ulit na meron pa rin tayong mga promo code sa ating Klook Creator Shop. So access nyo lang yung Klook app, search nyo lang yung JM Bankisyo. Tapos pagpunta nyo sa Creator Shop, makikita nyo yung mga promo codes natin dyan. May mga bagong promo codes tayo dyan for Hong Kong and Macau, Hong Kong Disney
gusto nila, makaka-discount kayo dyan. So, punta na kayo sa aking creator shop, redeem nyo na yung mga codes, sayang din yan fam, makaka-discount din kasi kayo dyan. And may iba pang mga promo codes kayong pwedeng magamit dyan. Also, kung nagustuhan nyo tong vlog na to, please, pakilike nyo naman sa baba. And huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Click nyo lang fam yung subscribe button sa baba para maging updated kayo sa lahat ng mga magiging uploads natin. So, maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next Chengdo vlog. Bye! Good night!